Hey guys, so far ito po yung 5 best mid-range smartphone ng 2025 sa mga global release po ng mga smartphone. Hindi po kasama ang mga China ROM. Kung naghahanap po kayo ng smartphone na pang overall, yung nakapokus po sa lahat ng specs, especially po sa may OS. Maganda pong i-consider ngayon ng nating phone 3A na nasa 22K po yung kanyang SRP. Sa may 8256 gig na version, maganda ang phone na to kung overall na phone po ang hanap nyo. Hindi man siya kasing lakas sa mga gaming phone ngayon, pero software and magandang optimization naman po makukuha natin dito. Saka itong napaka-unique po na back design niya, na hindi lang basta gimmick, din meron din po siyang gamit yan. Naka 6.77 inches AMOLED 120Hz sa refresh rate yan. Naka HDR10 pa sa display, at 3000 nits sa peak brightness. Naka Android 15 din po siya guys na meron pong 3 years na software update. Snapdragon 7S Gen 3 yung kanyang processor. Triple camera siya na meron 50 megapixel na main camera at 50 megapixel na telephoto. Saka isang 8 megapixel na ultra wide. Then 32 megapixel na front selfie camera. Kaya kung decent na performance, magandang camera, superb na OS, hindi po tayo magkakamali dito sa minating phone 3A. Pangalawa, kung ayaw nyo po ng nating phone, pero gusto nyo po ng mas malakas sa processor, magandang OS din syempre, at magandang camera, at syempre kasama rin po ang magandang build quality. I think hindi po tayo magkakamali dito sa may Samsung Galaxy A56 5G. Sa build pa lang niya is meron po siyang metal frame, at meron po siyang flagship level na camera, at isa po sa meron pinakamagandang display sa mga smartphone ngayon. Then One UI po na pinakamaganda sa lahat ng Android skin ngayon. Napaka-optimize din po niya at napakaraming mga features. At talaga pa sa may software updates. Naka Super AMOLED 6.7 inches po siya na meron 120Hz sa refresh rate with HDR10 pa sa display. Naka Corning Gorilla Glass Victus Plus po siya ng protection dyan sa kanyang display. Saka po sa kanyang back glass. Same po ng mga high-end ng mga Samsung. Naka Exynos po yung ating processor dyan. At tapos 6 years naman po yung ating Android and security update dito. Kay Samsung nyo lang po makukuha. Nasa kulang 1 million po yung ating Antutu score dito guys. Medyo mahina po yan para sa meron 20k na presyo ngayon. Pero still Samsung po yan guys. Reliable saka trusted na. Pangatlong pinakamalakas sa gaming phone po na makukuha natin sa around 20,000 na presyo ngayon. Wala na pong iba kundi dito si Poco F7 Pro 5G. Naka Snapdragon 8 Gen 3 po yan. Ito na po ang pinakamalakas sa around 20,000 to 30k po na presyo na lumabas sa atin ngayon. Napaka-solid din po ng kanyang build quality, naka-metal frame, at naka-glassback na design din po. Even sa may displays, wala rin po tayong magiging problema dito. Din naka-AMOLED po siya, 120Hz sa refresh rate, Dolby Vision din, at HDR10 pa sa display, at 3200 nits sa peak brightness pa. Naka-Gorilla Glass 7A na protection po yan, saka IP68 water dust resistant. Camera lang po talaga, saka UA lang pong sablay dito kay Poco. Pero the rest, okay na po yan. Pangapat, syempre yung kakalabas lang po na Tecno Camon 40 Premier. Ito na ang pinakamagandang camera po sa around 20,000 na presyo ngayon na meron napakaganda rin pong overall na specs. Meron siyang 4 na 50 megapixel na camera. Isang 50 megapixel na main camera na meron Sony LYT na 701 sensor. 50 megapixel na periscope camera. At 50 megapixel din guys na ultra wide. Grabe yan guys, flagship level po yung ating camera. Even sa may front selfie camera niya is naka 50 megapixel din. At wag natin kakalimutan yung flash snap ni Tecno dyan na siya lang po ang meron. Naka 5 on mAh siya battery yan with 70 watts sa charger, 12 GB of RAM, 256 GB na internal storage, at syempre malakas din po ng processor na meron Dimensity 8355G na processor. For the record guys, isasama ko na rin po itong smartphone ni Infinix dito sa ating list. 18K po yung kanyang SRP. Pero pagkakamalan mong 20k mahigit yung kanyang presyo, sa sobrang ganda po ng smartphone na to. Pero alam nyo pa po isang magandang smartphone po sa around 20,000 na presyo ngayon na mayroong magandang camera. Literal na magandang camera, malakas sa processor, magandang build quality, at syempre software din po guys na hindi po tayo papabayaan sa mga Android update. Ito nga po pala guys secret muna. Gagawin ko po muna ng full review ang smartphone na to. Then hindi ko pa po siya nare-review. Napaka-underrated po ng smartphone na to. I think isa po ito sa pinaka-sulit ni Xiaomi ngayon na meron napakagandang overall specs para sa akin. And yan po guys yung ilang smartphone na pinakamaganda po para sa akin sa mga mid-range po ng mga smartphone ngayon sa 20k pataas po ng mga presyo. Meron po tayong link dyan sa may comment section saka sa may description. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.